Simula nang matanggal ako sa aking dating pinapasukan, ay nagpatulong ako sa aking kaibigan mag-apply ng trabaho. Isang gabi ay papunta ako sa lugar kung saan ako i-interviewin di umano. Ang nasakyan kong driver ay nagngangalang Mang Erning at nagpakilala din ako sa kanya bilang Alice. Tahimik lang kaming bumabiyahe sa umpisa. Naisipan kong i-text ang aking kaibigan para ipaalam na papunta na ako sa nireto niya sa aking kumpanya. Nagtaka din kasi siya kung bakit gabi ako pinapunta para sa interview. Nagsabi lang akong nasa biyahe na ako at nakasakay na. Medyo malayo kasi ito sa aking tinutuluyan, ngunit malaki naman daw ang bigay. Nagsabi din ng aking kaibigan na aalamin pa niya ang tungkol sa kumpanya. Nagulat ako nang biglang magtanong si Mang Erning kung sigurado daw ba ako sa aking pupuntahan. Ayon kasi sa kanya, madami daw nababalita sa lugar na ito na nadadakip. Ipiniliwanag kong dun kasi ako pinapunta ng aking ina-applyan na trabaho. Bigla namang nagkwento si Mang Erning na nung nakaraan lang ay may babaeng nagpunta din sa lugar na yon. Ayon sa kwento niya, may babae daw na nagpa-drop off doon ng gabi at pareho ang aming kwento. May ina-applyan din daw itong trabaho at mag-isa ito nung gabing iyon. Ang huling balita na lang dito ay pinaghahanap pa din siya, ngunit may mga nagsasabing pinaslang na ito sa lugar na iyon. Simula nun ay pinag-iingat na daw silang mga driver pag dumadaan doon. Nagsabi si Mang Erning na mag-ingat daw ako at wag matakot na kontakin ulit siya kapag bumaba na ako. Total ay meron naman daw akong numero niya nung nag-book ako. Medyo nakaramdam ako ng takot dahil sa kwento ni Mang Erning. Kinabahan din ako sa kanya dahil sa komento niyang i-contact ko siya pagtapos ng aming biyahe. Naisipan kong sabihan ng aking kaibigan at ipaalam ang naging interaksyon ko sa driver. Kinalma lang niya ako at sinabing ipadala ko ang mga impormasyon nito kung sakali lang. Nagulat ako dahil biglang nagtanong si Mang Erning kung kamusta lang ba ako. Kung natatakot daw ako, ay pwede naman daw niya akong samahan muna hanggat wala pa akong kasama. Kinakalmahan ko lang ang aking sarili, ngunit sa loob-loob ko ay kinakabahan na ako. Sinabi ko na lang na ayos lang naman sa akin at kaya ko naman na mag-isa. Sinabi ko din na kausap ko naman ng aking kaibigan at alam nito kung nasan ako. Napansin kong malapit na kami sa aming destinasyon at medyo natakot akong sundan niya ako. Nang huminto kami, ay nag-alok ulit si Mang Erning na samahan ako, ngunit nagpaalam na ako sa kanya. Sinabi kong iintayin ko na lang na sunduin ako nang mag-i-interview sa akin. Agad akong bumaba at naghintay hanggang umalis din ang sasakyan ni Mang Erning. Maya-maya ay napansin kong madilim ang lugar at walang katao-tao kung saan kami magkikita. Nag-text ako sa numero ng kumpanya at nagsabing nandito na ako, ngunit walang sagot. Agad akong nagsabi sa aking kaibigan na wala pang sumusundo sa akin. Nagulat ako nang bigla itong magmensahe na peke daw ang kumpanya na inapplyan ko. Yun daw yung scam na nauugnay sa mga nadadakip na mga babae. Habang nagbabasa ng text niya, ay hindi ko namalaya na may tao na pala na papalapit sa aking likuran. May hawak itong kutsilyo at balak pagbantaan ang buhay ko. Saktong paglingon ko ay nandun din pala si Mang Erning at pinagbubugbog ang lalaki. Binalikan daw niya ako dahil nag-aalala siya sa akin at tumawag din siya ng mga tanod. Agad ko ding pinaalam sa aking kaibigan ang nangyari
at nagsabi itong pupuntahan niya agad ako. Sinamahan ako ni Mang Erning hanggang sa dumating ang ilang mga tanod na hinuli ang sospek. Laking pasasalamat ko kay Mang Erning at hinatid pa niya ako hanggang presinto. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka napaano na ako ngayon. Sana ay nakinig ako sa kanya at hindi na agad bumaba.